Isang mapagpalang araw po ang bati ko sa lahat na abuti ng tinig na ito. Sumayin lahat ng pagpapalan ng Diyos sa mas pangalan ni Kristo. Amen. Ang paksa ko ngayon ay ang reckoning of times, ang 430 years na nakasulat sa Exodus chapter 12 verse 40 to 41. Na huling araw ni ka 430 years ay umalis ang bayang Israel sa bansang Ehipto. At ito may katanungan kung saan ito nagmula ang 430 dahil ito ang pag-alis nila sa Ehipto. 430 years. Ito pala yung episode 1 ng Reckoning of Times, The Confrontation, ang 3.0 na ito. So dito ko umpisahan kay Isaac, sa edad na 139, si Isaac, hanggang 180, ito yung 41. Si Jacob, nung 180 si Isaac ay, si Jacob naman ay 120. Dahil sa Genesis chapter 25 verse 26, na 60 si Isaac ay sinilang si Jacob. Kaya from 120 to 147 to yung 27. Okay, ito sa dito nun makikita yan sa my chart. Ito kinukuha ko ito sa my chart of generation table. Ito yun ang pinagkukunan dito. 464 si Eber. Namatay si Eber sa 464. Ito ang si Isaac ay 139. Si Jacob ay 79. Si Levi ay 30 at si Joseph ay 25. Ito na yun siya. Namatay si Eber sa edad na 464. Ito sa taong 2088. Sa 2088. Ito 139 si Isaac, 79 si Jacob, 30 si Levi, at 25 naman si Joseph. Genesis chapter 11 verse 16 to 17 na si Eber ay namatay sa edad na 464. Dito ako mag-umpisa. Yung si 139 si Isaac, namatay siya sa edad na 180. O kaya ito yung 41 na mabibilang, ito ang 41. Dito, simula rito hanggang dito. Nung 180 si Isaac ay 120 naman si Jacob dahil sa Genesis chapter 25 verse 26 na isinilang si Esau at saka si Jacob noong 60 years old si Isaac. Kung kaya ito 120 si Jacob. Sa edad na 130, ang buong sambayan ni Jacob ay napunta na sa Ehipto. Ito sa Exodus, Genesis chapter 45 verses 7 to 9. Na ipinakilala na dito si Jacob ni Joseph sa hari ng Ehipto na ang paraon. O kaya dito ang edad nito ni Levi ay 71, 66 naman si Joseph. From 120 to 147, dahil sa Genesis chapter 47 verse 28, si Jacob ay namatay sa edad na 147. Ito yung 27, 120 to 147 to 27 na mabibilang. So nang 147 si Jacob nang mamatay, si Levi dito ay 98 ayon dito sa may chart of generation table. 93 naman si Joseph, ang kamatayan ni Jacob. From 93 to 110, ito namatay naman si Joseph sa edad na 110. Kung kaya from 93 to 110, ito yung 17 years. Ito 17 years. Tapos na ang 41, tapos na ang 27, tapos na ang 17. Noong 110 si Joseph, 150 naman si Levi. Ito yun ang Genesis chapter 50 verse 26. Namatay si Joseph sa edad na 110. 115 si Levi dahil 5 years ang gap nila. Dahil nung 49 si Jacob ay sinilang si Levi. 54 si Jacob, sinilang si Joseph, 5 years ang gap. 115 si Levi ay buhay pa. Hanggang sa namatay siya sa edad na 137. Nakasulat ito sa Exodus chapter 6 verse 16. Sa 137, 14 years old si Kuhat. Pero ayon pa ito sa mga kwentada, hindi na muna ito. Ito lang muna ang kamatayan nila. Sa 137 ni Levi, 137 si Levi, dito na napaka-slight na lang ang given dito dahil ang kasunod na given, namatay si Kuhat sa edad na 133 sa Exodus chapter 6 verse 18. At namatay si Amram sa edad na 137 sa Exodus chapter 6 verse 20. At si Moises ay 80 years old nang umalis ang bayang Israel sa bansang Ehipto. Dahil yung pinugo siya ng Diyos upang kausapin ang paraon na mailabas ang kanyang bayan upang sumamba sa Diyos sa ilang ng Mount Sinai. Ito sa Exodus chapter 7 verse 7. Si Moises dito ay 80 years old hanggang sa pag-alis nila sa Ehipto. 80 years old para si Moises. O kaya ito na ang mga sequences of time. Kaya ang hanapin lang dito ay si Kuhat and Amram. O kaya ito na yun ang sinabi ko sa umpisa pa lang na from 139 to 180 ni Isaac, ito yung 41.
si Jacob from 120 to 147:27, si Joseph na 93 to 110, ito yung 17. At si Levi, nung 110 si Joseph ay 115 si Levi, 115 to 137, ito naman yun ang 22 years. Kung kaya i-add ko na itong apat, 41, 27, 17, and 22 equals 107. Ang sabi doon sa Exodus chapter 12 verse 40 to 41, na huling araw ni ka-430 years ay umalis ang bayang Israel sa bansang Ehipto. Kaya dito ako nag-umpisa dahil sa kamatayan ni Eber, magmula doon sa pagkamatay ni Father Shem ay merong 40 years. Dito namatay si Father Shem sa 600, si Eber naman dito ay 424 at namatay si Eber sa edad na 464. Kung kaya ito yun ang 40 years dito. Kaya hindi ko na pakialaman muna ito. Buo na itong 40 years. Ito, bagamat mayroon ng mga nakukuha dito at kulang pa ito dahil mayroon ang 430, umalis sila sa Ehipto at saan man ito nagmula. Kung kaya ang 430 years ibawas ko ang 107 na total ng 41, 27, 17, and 22 is 323. Dahil given na kay Moises na 80 years old sa Exodus chapter 7 verse 7 hanggang sa umalis sila sa Ehipto sa Exodus chapter 12 verse 40 to 41. So ibawas ko sa 323 is 243 ang natira sa 430. Ang hinanap dito, ito ang step 1 pala, step 1. Ang step 2 ito na pagkuha sa step 2. Ang hinanap dito ay si Kuhat at saka si Amram sa step 2. Kung kaya ang edad ni Kuhat na 133 sa Exodus chapter 6 verse 18 at si Amram na Exodus chapter 6 verse 20 na 137, i-add ko itong dalawa is 270. Pero ang kanilang mga edad ay hindi ito bibilangin na buo dahil sa ang bibilang dito ang time sequence dahil maaring ang kanilang mga edad dito sa kabila sa unahan pa lang ay bilang na sa ibang mga generation. O kaya dito ako sa 133 plus 137 is 270. Itong 270. Ang 270, bawasan ko itong 43 na remaining dito sa 430. Ang natira ay 27 years. Ang 27 years, ito na pwedeng hatiin ito na ibigay ito kay Kuhat at kay Amram para mayroon siyang bibilangin, time sequence sa kanila na bibilangin sa kanilang ama para mabilang sila sa sambayan ng kanilang ama. O kaya, ito na sa step 3. Sa kay Kuhat muna, nung si Levi ay 137, yung 14 dito, ito yung natira dito sa 430, ibigay ko kay Kuhat nung namatay si Levi. O kaya ibig sabihin dito, 123 si Levi nung isinilang si Kuhat. At namatay si Kuhat sa edad na 133 sa Exodus chapter 6 verse 18. Kung kaya mayroon ng pagsilang dito si Kuhat, mayroon ng edad niya noong namatay si Levi at meron ng kamatayan. Kung kaya from 14 to 133, ito yung 119. Ito yung time sequence na bibilangin sa kanya kung meron na si Kuhat. Ang step 4 ay si Amram. Nung si Levi, si Kuhat ay 133, si Amram ay, ang 13 dito ay bigay ko kay Amram. So ito na yung 13. So ang ibig sabihin kay Kuhat, ng 120 si Kuhat ay isinilang na rin si Amram. Dahil ang 120 plus 13 is 133. So 120 si Kuhat, isinilang si Amram at si Amram ay namatay sa edad na 137. Exodus chapter 6 verse 20. So from 13 to, ang 13, 1 to 13 ay bilang na dito kay Kuhat. O kaya ang bibilangin lang kay Amram from 13 to 137. Kaya ito yung 124 ang time sequence. So ang step 5 ay kay Moises na. Noong 137 si Amram, ang sabi doon sa Exodus chapter 2 verse 1 and 2 na may isang pamilya doon na nagkaanak ng isang bata na napakaganda mula sa lipi ni Levi. Ito si Moises. At ang sinabi doon sa Exodus chapter 2 verse 11 ng binata na si Moises. Kaya dito, meron akong bilang na natapos na. Ito ang una kong ginawa. Ganon din sa una. Ito lang ang una kong ginawa. Tapos na dahil dito ako sa 80 years old si Moises. Ibinilang ko ang 80 years old ni Moises na walang bawas. So kaya pagdating sa dulo, ang bilang kong ginamit ay 1 to 4,000 and 4,000 BC to 1 AD.
So 4,017. Dahil ang sabi sa Exodus chapter 2 verse 11, binata na si Moises ay dumalaw siya sa kanyang mga kababayan ng mga Israelita. O kaya ang 17 dito ay nilagay ko sa 17 si Moises nang mamatay si Amram. Nung namatay si Amram sa edad na 137, si Moises ay 17. So ibig sabihin, nung 120 si Amram ay isinilang na rin si Moises dahil ang 120 plus 17 is 137. O kaya, nung 17 si Moises, ang sabi naman doon, merong sinabi doon sa Acts chapter 7 verse 23 na 40 years old si Moises nung dumalaw sa kanyang mga kababayan. Bumalik si Moises dito sa kanyang mga kababayan. Si Moises dito ay pinalaki ng prinsesa ng Paraon at tinuturing niya siyang anak ng prinsesa ng Paraon at tagapagmana na ng karian sa Ehipto. Ngunit alam niya ang kanyang pinagmulan. O kaya, nung dumalaw siya binata pa si Moises dito sa 40 years na dumalaw siya sa kanyang mga kababayan, pangalawang dalaw, nakita niya na sinakta ng isang Ehipsyo ang isang Israelita at hindi niya ito matiis. Tinulungan niya ito at napatay niya ang isang Ehipsyo at nilibing sa buwanginan. At hindi niya akalain may nakakita sa kanya. Pagbalik niya doon, may nag-away na dalawang Israelita at sinaway niya ang dalawang nag-away. Bakit kayo nag-away? Pareho kayong Israelita. At ang sabi ng isa, bakit gusto mong mamuno sa amin? Patayin mo ba kami kagaya ng ginawa mo sa Ehipsyo? Kung kaya ito na realize ni Moises, may nakakita pala sa kanyang ginawa. At ito nagsumbong sa Paraon ang mga Israelita at nalaman ng Paraon ang ginawa ni Moises kung kaya nagagalit ang Paraon. Dito tumakas si Moises, sa 40 years old si Moises, tumakas siya papuntang Madian. At nakarating siya, tumawid siya sa disyerto, nakarating siya sa bahay ni Reuel o Jethro. Si Jethro siya ay saserdote ng Midian. Siya ay may 7 anak na babae. At ang panganay dito ay si Sipora. Nagiging asawa niya si Sipora. Sa edad na 40, naging asawa niya si Sipora. At mahabang panahon nagkaanak siya ang dalawa, si Gersom at saka si Eliezer. Mahabang panahon nagiging pastor si Moises sa mga kawan, mga tupa ni Jethro o Reuel. Hanggang sa nung 80 years old na si Moises, mahabang panahon, 40 years ang naglumipas, nakarating siya sa paanan ng Mount Sinai at doon niya nakita ang isang punong kahoy na nagliliyab. At kinausap siya ng Espiritu ng Diyos at siya sinugo na papuntahin siya sa Paraon upang kausapin ang Paraon na may ilabas ang kanyang bayan upang sumamba sa kanya sa ilang. O kaya ang sabi niya, hindi ako marunong magsalita, makapal ang kanyang dila. So sabi ng Diyos, tawagin mo si Aaron, ang kanyang kapatid, at siya magsalita para sa iyo at ikaw ang parang Diyos gagawa ng mga himala. O kaya ang Ehipto dito ay pinadalhan ng katakot-takot na mga salot, ngunit hindi pa rin sila pinayagan hanggang sa ang huling salot ay ang mamatay ang lahat ng panganay, maging hayop o tao sa Ehipto, maging Israelita at Ehipsyo. So, nung gabing iyon, ito ang unang Paskwa ng mga Israelita. Ang Paskwa, ibig sabihin ng pagkamatay ng mga panganay, sa lahat ng panganay, hayop man o tao, ito ay magpatay sila ng ang isang pamilya ay magpatay ng isang kordero na isang taon ang edad. Ito ay, ang dugo nito ay ilagay nila sa hamba para pagdaan ng espiritu ng kamatayan na magpapatay sa lahat ng panganay. Ang lahat ng hamba ng mga Israelita na mayroong dugo ng kordero ay laktawan ito at walang maano sa bahay na iyon. Kung kaya lahat ng walang dugo doon ay mamamatay, pati hayop, lahat ng mga panganay doon. Kung kaya ito yun ang unang Paskwa na kinain nila ang kordero. Hanggang sa kinabukasan ay pinagtabuyan na sila sa mga Ehipsyo dahil sa lahat ng mga panganay sa Ehipto ay namatay. Kasama na dito ang tagapagmana ng karian, ang anak ni Ramses na kinakapatid ni Moises. O kaya dito pinagtabuyan na sila sa Ehipsyo. Sa mga Ehipsyo, pinalayas na sila sa Ehipto. So dito na 80 years old si Moises. Nung una kong bilang ay 80 years old si Moises ay binilang ko ng buo na labas sa kamatayan ni Amram. Kung kaya si Moises doon ay walang kaugnayan kay Amram,
dahil ang 80 niya ay labas nung namatay si Amram. Ngunit nung nilagay ko ang 17 dito, ang 80 years old ni Moises, ang mabibilang sa kanya ay 63 na lang. Dahil ang 17 ni Moises ay mabibilang na sa mga araw ni Amram mula ang kanyang pagsilang 120 si Amram, isinilang si Moises hanggang 17 ay dito na ay mabibilang na ito kay Amram. Kung kaya ang 17 to 80, ito na ang 63 kay Moises. Yung 40 mula sa pagtakas niya sa Madian, 40 years. At ang mula sa 17 hanggang 40, itong 23, so 63. Ito naman ang sumunod na ito yung 124. Ito naman yung kay Amram. At ang 119, ito naman ang kay Kuhat. At ang kay Levi, ang 22 from 115 to 137. Ang kay Joseph na 17 from 93 to 110. Ito yung sinasabi ko, ang mga edad nila dito ay hindi pwedeng bilangin kung bilang ang pag-usapan dahil hindi pwede dahil meron silang time sequence na bibilangin sa kanilang ama o sa mga taon na una sa kanila. Kagaya nito si Joseph ay 110. Ang bibilangin lang sa kanya dito ay 17 lang dahil nung 93 si Joseph ay 147 naman dito si Jacob. Kung kaya sa 93 to 110, 17 lang. Pagdating naman dito kay Jacob, ang kanyang 147, dito lang bibilangin sa from 120 to 147. Ito lang yung 27 years. Dahil ang 120 niya ay bilang na rin dito sa 180 ni Isaac sa Genesis chapter 35 verse 28 to 29. O kaya ang kay Isaac naman na from 139 ni Isaac hanggang 180, ito yung 41 years. Ito lang mabibilang sa kanila. Ang kanyang simula ng year 1 to 139 ay bilang na dito sa 464 ni 464 ni Iber sa Genesis chapter 11 verse 16 to 17. Kaya dito na ang lahat. Nagmula dito sa 80 years old si Moises. Itong mga time sequences, ilipat ko na dito sa isa. Ito yung 63. Ito yung time sequence ni Moises nang umalis sila sa Egypto. 80 years old si Moises dito sa taong 2501, katumbas ng 1499 BC. Ito yung 124, ito yung kay Amram from 13 to 137, ito yung 124. Ang kay Kuhat naman 119, ito naman ang from 14 to 133, 119. Ito naman kay Levi from 115 to 137, 22 years. Ang kay Joseph 17, ito from 93 to 110. Ang 27 naman, ito naman kay Jacob from 120 to 147, namatay siya sa Egypto. Ang 41 naman, ito yung 139 ni Isaac hanggang sa kanyang edad na 180 sa kanyang kamatayan. O kaya ito na ang time sequence. Lahat ito, pag binilang ito, 413 lang, 413. Ang sabi sa Exodus chapter 12 verse 48-41, huling araw ni ka-430 years ay umalis ang bayang Israel sa bansang Ehipto. Ito'y 413 lang. At ang sabi din mayroong sinabi sa Genesis chapter 15 verses 13 to 15 na nang si Abraham ay nag-alay sa Diyos, siya ay nagpatay dito ng mga hayop pati mga ibon. At siya napagod at nanaginip siya na nakatakot na nakita siya ng pangitain sa panaginip. Ang sabi sa kanya na ang iyong mga anak at apo ay mangibang bayan at magiging alipin doon sa loob ng 400 years. So, 430 or 400 years, parang ganun lang din siya, nabibilang din siya sa 400 years ang 430 dahil hindi pa na nakaabot ng 450 or 500. So, 400 pa rin ang bilang doon. Ngunit ang actual nila ay 430 years nang umalis ang bayang Israel sa bansang Ehipto. Kung bibilangin natin ang lahat ng ito, mula ng 63, 124, 119, 22, 17, 27, and 41, nagtutotal lang ito ng 413 years. 413 years. O kaya, sa 139 ni Isaac, si Jacob ay 79, si Levi ay 30, si Joseph ay 25. Saan nagmula ang 430? O kaya dito ako kay Joseph,
katumbas nito sa 139 ni Isaac, 79 ni Jacob, 30 ni Levi. Sa 25 ni Joseph hanggang sa 17, ito yung 17 ni Joseph, ito yung ibininta siya ng mga kanyang mga kapatid sa mga Ismailita at mga Madyanita na mga ngalakal papuntang Ehipto sa halagang 20 pirasong pilak. Na sa halip na patay nila ito, inihulog nila ito sa balon na walang tubig. At nang pagbalik ni Ruben ay naibinta na si Joseph. 17 years old si Joseph, Genesis chapter 37 verse 2. So plus 8 ang 413 is 421. From 17 to 8 years old si Joseph, ito yung 9. Kung kaya from 421 plus 9 is 430. Dito, nag-umpisa ang 430 sa si Joseph ay 8 years old. Malamang sa malamang dito, sa 8 years old si Joseph, dito na siya laging nanaginip. At ang kanyang mga panaginip ay nakakasakit sa kanyang mga kapatid at sa kanilang ama. Dahil minsan naginip din siya na nung sila ay nag-aani ng mga sibada, ang kanilang bungkos na kanilang inaani ay yumuyukod kay Joseph. At ang araw at ang buwan ay yumuyukod di kay Joseph. Pati si Jacob ay nagalit din kay Joseph. Dahil sa pati sila ba ng mga magulang ay yuyukod din kay Joseph. O kaya dito nagagalit sila kay Joseph at pinagbalakan nila ito. Malamang dito sa 8 years old, lagi nang nag-umpisang managinip si Joseph. At sa 17 years old dito na pinagbalakan silang patayin hanggang sa naibinta siya papuntang Ehipto bilang alipin. At pagdating naman doon sa Ehipto, ang mga Madyanita at mga Ismailita ay bininta naman siya dito kay Potiphar na puno ang mga kawal sa palasyo ng paraon. Kaya naging alipin si Joseph dito. Si Joseph naging alipin. Siya ang nag-represent ng Israel bilang alipin. Ang buong Israel na alipin ito sa loob ng 430 years. Bagamat nung panahon ni Joseph siya ay naging gobernador, ngunit sa kanyang pag-umpisa siya ay alipin, kung kaya sila hanggang 430 years. 2071 year count katumbas ng 1921 BC. Si Joseph dito ay 8 years old. Si Levi ay 13, si Jacob ay 62, si Isaac ay 122, si Eber ay 447 sa taong 2071. At ang kanilang pag-alis sa Ehipto ay ito sa taong 2501, katumbas ng 1499 BC. Ang 2501, ibawas ko ang 2071 nung 8 years old si Joseph ay 430. At ang sabi sa Exodus chapter 12 verse 40 to 41, huling araw na ika-430 taon ay umalis ang bayang Israel sa bansang Ehipto, 430 years. O kaya, kung kukunin naman to sa BC, ang 2071, ang katumbas niya ay ang 1929 BC. At ang 2501 year count, katumbas niya ay 1499 BC. Kung kaya 1929 minus 1499 is 430, ganun din. Kung kaya dito nakuha na ang 430 years. Ito ang pamagat dito, ang reckoning of times. Ang 430 years, nakasulat sa Exodus chapter 12 verse 40 to 41. Na kung kailan ito nagumpisa ito nung 8 years old si Joseph sa taong 2071. At umalis sila sa Ehipto sa taong 2501, katumbas ng 1499 BC. 430, huling araw niya ka 430 years. O kaya dito, pwede ko nang ituloy ang episode 75 dahil meron ng pagsilang dito. Si Kuhat na ang given lang ay 133 nung mamatay si Kuhat sa Exodus chapter 6 verse 18. Meron na siyang pagsilang nung 123 si Levi at yung 14 mayroon na siyang 14 nung mamatay si Levi. 120 si Kuhat, isinilang naman si Amram. Kung kaya ang 13 ni Amram ay bilang na ito kay Kuhat na 133 dahil sa 1 to 13 ay ito na namatay si Amram. Si Kuhat at si Amram ang bilang niya, mga taon niya ay from 13 to 137. Ito yung 124. O kaya dito lang ang meron ng pagsilang, o kaya lahat ito mabibilang na lahat. At dito naman sa kasunod nitong pag-alis nila sa Ehipto,
1 King chapter 6 verse 1 na 480 years mula nang lumisan sila sa Ehipto. Dito naman mag-umpisa ang 480 years sa 2501 hanggang sa 1 King chapter 6 verse 1 ang 480 years. Kung kaya lahat ito ay mabibilang. Kung kaya dito, yung sinasabi ko dun sa episode 75 na si Levi ay 123 nang isinilang si Kohat, ito na nakukuha niyan dahil sa mga kwintada dito. Ito yung mga kwintada mga nauna, ito yung dahil sa 14 and 13 na ibigay kay Kohat ang 14 at ang 13 na ibigay kay Amram. So mayroon na sila lahat dito. Sumainyo lahat ang pagpapala ng Diyos sa mas pangalan ni Kristo, ang bugtong na anak ng Diyos, ang manunubos sa sanlibutan. Amen at amen.